3 araw bago tuluyang makamit ni Rick ang inaasam. Napagsawaan ang misis ng kanyang kumpare sa mismong kama nilang mag-asawa. Isang lalaki ang nakaupo sa outer table ng Jollibee habang kumakain at pinapanood ang mga taong naglalakad at mga sasakyang dumadaan. Cozy location. Maraming mga puno sa mga katabing lugar. At sa totoo lang, kung siya ang tatanungin, isa itong worthy place para kumain ng mag-isa. Ang lalaking to ay walang iba kundi si Mr. O. Naka-Hawaiian t-shirt na naman to at puting shorts. Tumunog ang kanyang cellphone at isang text ang natanggap nito mula kay Andrea. Mr. O, baka nakakahalata na yata si Rick. Pero pinag-shopping niya naman ako eh. I think I'm falling in love with him even more. Saglit na nag-isip si Mr. O nang isasagot sa dalaga. Kinain na muna niya ang natitira sa kanyang spicy fish chicken bago tuloy ang makaisip ng sasabing sagot. Okay kung ganun. Rick is a good man. Sa tingin ko, ito na yung time para magseryoso ka. I'm sure, naiinggit ka na rin sa relationship ng kambal mo na may asawa na. Pero, alam mo naman ang ginawa namin, diba? Tanong ni Andrea. Yes, nag-swap kayo ng kambal mo doon sa rest house ni Rick. At hindi mo sinabi sa kambal mo na natikman mo rin ang mister niya. Hindi ko sinasadya na may mangyari sa amin ni Seth. Ang nasa isip ko lang noon ay para tumakas kay Rick. Hindi ko alam pero nag-iiba kasi siya kapag nasa kama na kami. Nagiging marahas siya. At si Abigail, paano siya? Pinagsawaan siya ni Rick ng walang sawa, Andrea. Nag-usap na tayo tungkol doon. Ano pa talaga ang gusto mong mangyari? Tanong ni Mr. O. I think kung malaman ni Rick na hindi talaga ako yun, baka makipaghiwalay siya sa akin. Ano nang gagawin ko nito? Nag-aalalang tanong ni Andrea. I think Rick, hindi naman niya siguro tataluhin ang kumpare niya. Paano kung si Seth naman ang makaalam ng sikreto namin? Hindi ko alam kung paanong nahantong dyan ang problema mo. But remember, Andrea, aminin man natin o hindi, gusto mo talagang ipatikim ang kambal mo kay Rick. Oo, pero nakonsensya ako pagkatapos noon. Ano ba kailangan kong gawin ngayon? Tanong ni Andrea. Hindi na nag-text si Mr. O at diretsong tinawagan si Andrea. May binigay itong solusyon sa problema ng dalaga. Iba ang ngiti ni Mr. O dahil alam niya ang nakatagong ugali ni Rick. Isa siyang tao na handang isugal, sirain at baligtarin ang buhay niya at mundo niya para lang matugunan niya ang kailangan ng kanyang katawan, ang kanyang uhaw sa babae. Nakilala ni Mr. O si Rick mula sa isang Discord server kung saan gumawa sila ng isang grupo. Isa si Rick sa 3 magbabarkada sa grupong yun. Oh, wala ka pang trabaho ngayon? Bakit naisipan mo mag-joyride dito sa Silang? Dinaanan natin to mula Dasma. May problema ba? Tanong ni Andrea kay Rick habang nakapark ang sasakyan nito sa mataas na bahagi ng bundok, kung saan makikita ang ilang mga kabahayan. Tumingin si Rick kay Andrea at parang nangungusap ang kanyang mga mata. Sa tingin ni Andrea ay kakaiba to. Alam ko ng lahat, Andrea. Anong lahat? Balik tanong ni Andrea sa nobyo. Alam kong hindi ikaw yung nakasama ko sa rest house noong pumunta ang mga kaibigan ko. Alam kong ang kambal mo ang kasama ko buong gabi.
nakipag-swap ka kay Abigail, Andrea. Halos mawalan ng lakas ang mga tuhod ni Andrea sa narinig. Ngayon, alam na ni Rick ang lahat. Ano na ngayon ang gagawin niya? Rick, matipid na sagot ni Andrea. Huwag mo nang subukang magpaliwanag. Alam ko na. Nahalata ako nung tinignan kong mabuti ang mga pictures niyo. May 2 nunal siya sa pisngi. At ikaw wala. Alam kong di ko napansin noon pero huli na nung mapag-isip-isip kong hindi ikaw ang kasama ko nung oras na yon. Hindi alam ni Andrea kung iiyak ba siya or magpapaliwanag. Tahimik siyang napayoko sa nasabi ni Rick at tumingin na lamang sa malayo habang pinipigilan ang luha niya. Kasalanan niya lahat ng to. Tama nga si Mr. O. Dapat pinag-isipan niya muna lahat bago gawin ang mga bagay na yun. Sorry, Rick. Kung ipapaliwanag ko sa iyo ngayon, baka hindi mo maintindihan. Malungkot na paliwanag ni Andrea. Hindi ko alam ang dahilan mo at I don't think kaya ko pang marinig yung mga paliwanag mo, Andrea. Kung mahal mo ko, dapat sinabi mo sa akin lahat ng to noon pa. At para ano? Para iwan mo ko, Rick? Pag sinabi ko sa'yo na, oh Rick, yung pinagsawaan mo sa kama, hindi ako yun. Yung kambal ko. At kaya ako ginawa yun para makaganti sa kanya. Dahil siya maganda ng buhay niya. Samantalang ako hindi pa rin ganun pa. Balik ni Andrea sa binata. Hindi nagkamali si Mr. O. Tama nga ang sinabi niyang may issue o hinanakit nga ito kay Abigail. At sa puntong to, ay na-realize ni Rick na tama rin ang advice sa kanya ni Mr. O. Andrea, I'm sorry. Mainang tugon ni Rick at hinawakan ang kanang kamay ni Andrea. Hindi napigilan pa ni Andrea ang umiyak. Tama, meron siyang lihim na hinanakit kay Abigail. Nainggit kasi to dahil nakahanap ang kanyang kambal ng mabuting asawa. Ginamit ni Andrea ang kanyang superiority at ginilt trip si Abigail sa ginusto nitong mangyari. Ako ang dapat mag-sorry sa'yo, Rick. Dahil ginamit kita sa isang bagay na ako lang ang may gusto. Hindi ko nasuklian ang pagmamahal mo before pero gusto ko na rin isettle ang buhay ko sa tamang tao. Kaya lang hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo yung ginawa ko Tumingin lang si Rick sa nobya at hinaplos ang kamay nito habang pinapakinggan ng dalaga at pinatahan ang pag-iyak nito. Kung talagang mahal mo ko, Andrea, tulungan mo ko. Hindi naintindihan ni Andrea ang ibig sabihin ng nobyo. Tulungan? Saan? Gusto kong makipag-swap ka kay Abigail every time na pwede. Samahan mo si Seth. Basta gawan mo ng paraan. Anong sabi mo? Gulat na tanong ni Andrea. Balak mong makaganti pa kay Abigail, di ba? Then help me. At tutulungan din kita. Hindi alam ni Andrea kung ano ang gagawin. Anong binabalak ni Rick? Halos magtaka ang buo niyang tingin dito at hindi maipintas sa kanya ang mukha ni Rick habang sinasabi niya ito dahil naghahalo ang kanyang emosyon kung ano ba ang dapat at ang kanyang maramdaman. Andrea, naiintindihan ko ang inggit mo sa kambal mo. I will help you with it. Naiintindihan kita, Andrea. Kilala na kita. Para namang hindi tayo nagsama ng matagal. Ibinaling ni Andrea ang tingin sa harap ng sasakyan. Help me, Andrea. At tutulungan din kitang makuha ang gusto mo. Bahala ka. Bakit hindi mo agawin ang asawa ng kambal mo? Get him. Anong pinagsasabi mo, Rick? Alam mo bang sinasabi mo? Sagot ni Andrea and this time, parang gusto niyang sampalin ang nobyo. Makinig ka, Andrea. Pag-isipan mo mabuti. Papayag ka ba na palagi mo nang nakikita na masaya sa buhay si Abigail?
samantalang ikaw hindi? At alam ko naman, Andrea, na hindi mo talaga ako gusto. Pinag-aaralan mo akong mahalin, pero hindi mo pa kayang ibigay ang sarili mo ng buo. Alam kong may iba kang gusto. Something na gusto mong nakawin sa kapatid mo. At alam kong si Seth to, ang asawa ng kakambal mo. Napuntuhan ni Rick ang talagang motibo ni Andrea. Alam niya kung gaano ito makasariling kapatid. Ito talaga ang gusto niya, ang makuha si Seth mula sa kambal niya. Pero huli ng lahat, dahil kinasal na sila. Nag-iba ang mukha ni Andrea at para bang naglaho na, ang kanina ay mahinang side nito. Tumingin siya ng diretso kay Rick. Huwag mong sabihin na. Yes, Andrea. Kung ano ang nasa isip mo, yun na nga. Napangisin na lang si Andrea at ibinaling ulit ang tingin sa harap. Hindi ako makapaniwala, Rick. Hindi ko akalaing hahanap-hanapin mo ang katawan ni Abigail na paulit-ulit mong pinagsawaan. No, gusto ko siya, Andrea. Gusto ko siyang tikban araw-araw. Tumawa ng malakas si Andrea. Parang hindi ito ang Andrea na kanina ay mahina at emosyonal at nag-iisip pa ng kung ano ang isasagot sa nobyo. Hindi ba boyfriend kita? Well, ano bang gusto mong gawin? Magplano tayo. Away na mapapasakin si Andrea. 1 week, 1 buwan, o mas matagal pa. At mapapasuyo naman si Seth. 1 week, o 1 buwan. Ikaw nang bahala. Iba ka talaga, Rick. Hindi ako makapaniwala sa'yo. Gagawin mong laruan sa kamang kapatid ko? Laruan? Gamit? Bayarang babae? Kahit ano. Aanakan ko pa nga kung pwede. Hindi makapaniwala si Andrea sa naririnig sa nobyo. Pero sinunod niya ang advice sa kanya ni Mr. O. Hindi alam ni Rick na nakarecord pala lahat ng sinabi niya sa isang recording MP3 device na nakatago sa bag ni Andrea. And the plan started since then. Sa araw na yun na nahuli ni Rick si Abigail sa sekreto nila at nasabi na rin kay Andrea ang plano, ay pinaubaya na ni Andrea ang lahat kay Rick. Nagpakasaya na lang tong mag-shopping at mamasyal sa magagarbong lugar na ipinupost niya sa Instagram. Habang alam niyang nasa bahay ni na Abigail si Rick at nagpapakasasa ito kay Abigail. You receive a total amount of 25,000 Philippine pesos from Rick through digital money transfer. Ito ang bumungad sa inbox ni Mr. O mula sa kanyang bangko. Nakatulog pala siya dahil nasa isang jacuzzi bath ito ng isang hotel. Oh my, nakatulog pala ako. Ang calming kasi nitong jacuzzi bath. Salamat kay Mr. Cardova. Mahinang ngiti niya at nag-send ng thank you message kay Rick. Pinlano ni Mr. O ang lahat. Parang mamalilit na robot na gumagalaw ang kanyang mga kliyente sa kanyang palad, sa paraan at kung papaanong gusto niya. Hinayaan ni Andrea si Rick sa gusto niya. Sa 2 araw, inisip ni Andrea na nababaliw na yata siya at pumayag siya sa setup nila ni Rick. Hindi siya makapaniwalang uhaw at sabikang binata at gustong pagsawaan ang kanyang kakambal. Pero sa kabilang banda ay may kurot ng konsensya kay Andrea. Hindi niya alam paanong pumayag siya dito. Pero isang dahilan siguro ay ang makuha at maagaw ang magandang buhay ng kapatid, pati na rin ang asawa nito. Nang matikman siya ni Seth at inisip na siya si Abigail, ay para siyang nanalo sa loto. Para niyang tinalo si Abigail. Nag-camping si Andrea at nag-hire siya ng isang camping van. Kasalukuyang nasa mataas na bahagi siya ng isang kilalang camping mountainside.
Doon nakaset up ang kanyang lamesa, red wine at fruit salad na gustong gusto niya. Kinuha niya ang kanyang wine glass at nagsali ng kaunting red wine. Umupo siya sa straw seat at pinanood ang paglubog ng araw at ang naglalabang kahel at lilak na kulay ng kalangitan. Let's see what happens. Wika niya sa kanyang isipan at sinimulang inumin ang kanyang wine. Samantala, bilis namang natapos ni Seth ang trabaho sa Ilocos. Job well done, Sandy at Seth. Pumayag na si Mr. Cardova sa ginawa ninyong software. Gusto niyang makumpleto ang proyekto within next year. Marami pa tayong oras para matapos to. At alam kong kaya natin to. Palakpak ng brown sheep nilang si Jeric. Sir, I think dahil na rin to sa husay ni Sandy, kaya natapos namin ng maagang trabaho. Papuri ni Seth at tumingin sa dalaga sa kanyang tabi. Maganda to. Maputi, medyo makapal na kilay at heart-shaped na labi. Naka-eyeglass at kasalukuyang naka-yellow blazer. White t-shirt at below knee na office skirt. I agree, Seth. Nagawa ni Sandy lahat at naipresenta niya ng mabuti ang project kay Mr. Cardova. Sir, kung hindi niyo mamasamain, pwede na bang tayong umuwi? Miss na miss ko na kasi yung misis ko eh. Wika ni Seth at gusto nang umexit sa opisina ni Jeric. Ngumiti si Jeric at itinaas ang kanyang kanang kamay, offering to waive everything and go. Ang swerte naman ng asawa mo, sir. Sana all katulad mong mapagmahal at inuunang asawa kaysa uminom at mag-celebrate. Asar naman ni Sandy. Ngumiti ito sa kanya na para bang sinasabing, maraming mga lalaki ang hindi katulad ni Seth. Huwag kang mag-alala, Sandy. Makakahanap ka rin ng lalaking kagaya ni Seth. Kantsaw ni Jeric bago tuluyang umiti ang kausap nila at umalis. Pag-uwi, balak ni Seth at tapusin ang lahat. Nasabihin na kay Abigail na alam na niya ang nangyari noon sa rest house. Handa niyang patawarin ang asawa at sa totoo lang, ay alam niyang ang may pakana nito ay si Andrea. Andrea? Yes, si Andrea. Kailangan kong unang harapin si Andrea. Ito ang nasa isip ni Seth habang nagdadrive pabalik sa kanilang bahay. Tinapakan ni Seth ang mas madiin ang gasoline pedal ng kanyang sasakyan dahil gusto na niyang makita ang kanyang asawa. Nadatna ni Seth ang kanyang asawa na nag-aayos ng kanilang sinampay na damit. Nilagay ni Abigail ang mga to sa isang blue-colored clothes basket at nasurpresa to nang dumating siya. Surprise! Andito na ako, Han. Natapos namin yung trabaho at nakuha namin ang kontrata. Binigyan kami ni Sir Jeric ng 800,000 pesos bonus. Masayang balita ni Seth sa asawa. Napangiti naman si Abigail at niyakap ang asawa nang makita to. Pero parang may iba siyang naramdaman matapos ngilitaan ang asawa. Abi, may problema ba? Tanong nito. No, wala naman babe. Pagod lang siguro to. Ang aga-aga pa kasi. 3:00 pa lang ng hapon oh. Tsaka mo na ilagay sa basket ang mga yan mamaya. Baka naman nagtrabaho ka dito sa bahay buong araw ha? Ipinagsawalang bahala na lang ni Seth ang lahat. At mas gusto niyang ikwento sa asawa na balak niyang magbakasyon sila sa Tagaytay o kaya sa Baguio. Gustong gastusin ni Seth ang 100,000 sa bonus na ibinigay ng kumpanya sa kanya. Sigurado ka bang gagastusin natin yan? Baka mas magandang ipunin na lang natin yan, babe. Baka kailanganin natin. Sagot ni Abigail sa kanya. 100,000 lang naman ang ibabawas natin. Kurot lang yun sa 800,000, babe. Sige, babe, ikaw ang bahala. Matamis ng ngiti ni Abigail sa asawa. Parang walang nangyari. Noong 2 araw na wala ang mister niya. Halos si Rick ang nagpakasasa sa kanya.
Hindi niya mabilang kung ilang beses siyang ginamit ang binata sa kama. Sikip pa rin. Pagsasawaan talaga kita hanggang sa magsawa ko. Ang swerte talaga ni Seth sa'yo. Nakakabaliw ka. Akin ka ngayon ah. Akin ka. Gagawin kitang alipin sa kama hanggang gusto ko. Ito ang mga salitang parang budyog na paulit-ulit na nagpapaalala kay Abigail. Mga salitang sinasabi ni Rick habang nagpapakasasang binata sa katawan niya. Hindi na nga niya alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Ang alam lang niya, tinikman siya ni Rick ng walang sawa. Samantala, grabe, ikaw na siguro ang pinakamatindi sa lahat ng naging kliyente ko. Wika ni Mr. O sa kanyang sarili habang binabasa ang mensahe ni Rick. Binayaran ulit siya ni Rick para sa gusto nitong planong gawin. Nagpapa-advise na naman to. At ito ang perfect execution na kailangan niyang gawin. Parang gusto ko nang makita kung paano masirang buhay ng mga taong to. Patuloy niya at sinimulang mag-reply kay Rick. Hindi lang nag-iisa ang kailangan niyang pagalawin sa kanyang chessboard. Maging si Andrea ay nag-message din sa kanya para humingi ng advice. At katulad ni Rick, ibinigay ni Mr. O ang karampatang reply para sa kanya. Abangan po ang susunod. Mainit ang panahon at naglalakad si Rob papunta sa bahay ng kapatid ng tatay niyang si Harold. Si Rob ay isang 20 years old na binata at hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil mas ginusto nitong magtrabaho na lang para magkaroon ng sariling datong sa bulsa. Tsaka noon pa man ay wala na talaga tong hilig sa pag-aaral. Kahit pa pinupursige siya ng kanyang mga magulang na makapagtapos. Hindi gwapo si Rob, pero hindi din naman siya pangit. Sakto lang kumbaga, pero sobrang tinik sa babae. Sa kanyang edad na 20, ay marami na rin tong natikmang babae dahil sa kapilyuhan. At lingid sa kaalaman ng iba, ay mahilig si Rob sa mga babaeng mas matanda sa kanya ng ilang taon. Nagtatrabaho si Rob sa isang publishing company bilang taga-deliver ng mga items ng kumpanya. At ang tito Harold naman niya ay isang 40 years old. May asawa na at isa sa mga boss ni Rob sa naturang kumpanya. Bandang 2:00 ng hapon, araw ng linggo. Sinadya ni Rob na puntahan ang Uncle Harold niya. Middle class lamang ang uncle niya at hindi gaanong kalakihan ang bahay nito. Nag-doorbell si Rob sa gate at lumabas ang auntie niya na si Gretchen. Si Gretchen naman ay 33 years old at isang housewife. "O Rob, naparito ka?" tanong ni Gretchen. Auntie Greta, andyan ba si Uncle?" Sagot naman ni Rob. "Oo, nandito. Halika, pasok ka." Aya ni Gretchen sa kanya. Pagpasok ni Rob ay nakita niya agad ang uncle niya na nakaupo sa sofa. "Oh, Robin, anong atin?" tanong ni Harold, sabay mano sa noo ni Rob sa kanya. Tito, sensya na pero pinapapunta ka raw sa opisina ni Sir Chris eh. Parang may pinapaayos raw sa outline ng piniprint na items ngayon." Medyo nag-aalala naman si Harold sa sinabi ng binata. "Ay, naku talaga. Yan talagang si Chris. Hindi mapakiusapan. Linggong-linggo pinagtatrabaho pa ako. Noong Friday inayos ko na yun eh.
Kasi nga deadline na bukas. Tinatanong ko siya kung okay na. Ayaw akong pansinin. Tapos ngayon, mangungulit sa akin na dapat nagpapahinga ako. Buwisit talaga. Inis na reklamo ni Harold. Honey, tama na yan. Baka tumaas lang yung presyon ng dugo mo eh. Sige na, puntahan mo na lang para maaga kang makabalik dito sa bahay. Pagpapakalma ni Gretchen kay Harold habang minamasahe ang likod ng asawa. Nagayos naman agad si Harold at lumabas. Oo nga pala, Rob. Dito ka na muna sa bahay para mamaya may katagay ako pagbalik ko. Pahabol pa ni Harold bago ito umalis. Sige po, Uncle. Ako na pong bahala rito. Sagot naman ni Rob. Paglabas ni Harold, tumingin si Rob kay Gretchen. At nakangiti ito ng makahulugan sa magandang misis ng kanyang tito. O Rob, gusto mo ba ng kape? Tanong ni Gretchen. Pero imbis na sumagot ang binata, ay ngumiti lang to at napakambyo sa harapan ng kanyang short na parang may ibig siyang sabihin. Nabigla naman si Gretchen sa ginawa ni Rob, kaya tumalikod agad to sa binata. Subukan mo lang. Pasigaw na boses ni Gretchen at sabay iwan kay Rob sa sala. Pumunta si Gretchen sa kusina at naghugas ng pinggan. Sumunod naman agad si Rob sa kusina at nakita niyang nakatalikod si Gretchen sa kanya. Lumapit ito sa likod ni Gretchen at inamoy ang makinis at maputing batok ng babae. Ang bango mo, auntie. Namiss kita. Pabulong na sabi ni Rob sa kanya. Tumigil ka nga dyan, Rob. Sagot naman ni Gretchen. Si Gretchen ay misis ng tito ni Rob at talagang napakaganda nito. Sa edad niya, mapagkakamalan mo na sa 20s pa lamang ang babae. 5'3" ang tangkad, makinis at maputi, itim at tuwid ang buhok. Katamtaman lang ang kalusugan ng harapan. Pero matindi ang apil niya sa mga kalalakihan dahil na rin sa ganda ng hugis ng katawan. Marunong din ito ang manamit. Nakamaiksing short lamang siya sa bahay at naka-white sando na mukhang hindi nagsuot ng underwear. Humaplos si Rob sa bewang ni Gretchen, paibaba hanggang sa napadiin ito ng husto sa gigil. Ano pa, Rob? Tumigil ka nga dyan? Reklamo ni Gretchen. Wala naman si Uncle Harold, auntie. Namiss lang naman po kita. Wika ni Rob na patuloy pa rin sa kapilyuhan. Hinawakan ni Gretchen ang kamay ni Rob at pilit tinatanggal sa kanyang katawan. Pero imbis na kumalma, ay umakap pa si Rob. Tsaka inabot ang puson ng magandang misis, pababa sa ilalim ng manipis na shorts ni Gretchen. Sandali, Rob, tumigil ka nga. Hindi na naituloy ni Gretchen ang sasabihin nang tuluyan ng nakuha ni Rob ang kiliti ng misis ng kanyang tito. Kahit ano pang pagpalag ang ginagawa ni Gretchen, ay sadyang malakas si Rob. Unti-unti na rin siyang natatalo ng kanyang kahinaan sa kapilyuhan ng binata. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay napakagatlabi na lang bigla si Gretchen. At napatingala sa langit habang nakayakap sa kanyang likuran ang binata. Unti-unting lumuhod ang binata sa kanyang likuran. At sa puntong yun, ay kusang ibinukas ni Gretchen ang kanyang manghita
para paunlakan ang nais gawin ni Rob. Sa puntong yun, tuluyan ng napasuko ni Rob ang misis ng uncle niya. Binaba kaagad ni Rob ang shorts ni Gretchen. Nakahawak na lamang si Gretchen sa lababo. Habang walang sawang pinagsasawaan siya ng pamangkin ng kanyang mister. Aminado si Gretchen na mahusay at walang kapaguran si Rob kumpara sa asawa niya. Para siyang hihimatayin ng oras na yun. Para siyang mababaliw sa kakaibang tinatamasa na kasalukuyang bumabalot sa kanyang pagkatao. Hindi kinaya ni Gretchen ang kapilyuhan ng binata, kaya kusa na itong tumugon at nakipagsabayan to sa lalaki na para bang tunay na asawa niya to, na handang ibigay ang lahat-lahat. Ngunit isang bagay ang ikinakabahala niya. Ayaw ni Gretchen na madisgrasya siya ng binata, kaya bago pa man ito maabot ang sukdulan, ay kumalasto sa lalaki. Sandali lang, Rob. Tinulak ng bahagya ni Gretchen ang binata, tsaka mabilis na lumuhod sa harapan nito. Sa puntong yun ay tuluyan nilang natugunan ang pangangailangan ng isa't isa. Ang hilig mong bata ka. Napangiti naman si Rob, sinabi ng kanyang tita Gretchen. Ang ganda at ang sexy mo po kasi, Auntie eh. Pasensya na't di ko mapigilan. Napatingin si Gretchen sa ibaba ng binata. Nabangha to kay Rob, dahil parang hindi pa to kontento at kaya pa nitong umisa sa kanya ng oras na yun. Umupo si Rob sa isang silya at hinila pa roon si Gretchen. Tama nga si Gretchen, hindi pa nakokontento si Rob. Upo ka rito? Utos ni Rob. Umupo si Gretchen at sumamba paharap kay Rob. At muling napagagatlabi si Gretchen nang muli nitong isuko ang katawan at tangal sa binata. Inalalayan siya ni Rob hanggang tuluyang umuga ang silya na kinaroroonan nilang dalawa. Hanggang sa marinig na lang ni Gretchen ang pagbukas ng gate nila sa labas. Shit, andiyan ang Uncle Harold mo. Tatayo na sana si Gretchen nang pigilan siya ni Rob. Sandali lang, hindi pa ako tapos eh. Sagot ni Rob ng oras na yun. Sagot ni Rob. Nang oras na yun, nakapasok na sa sala si Harold. Han? Nasaan ka? Tawag ni Harold. Tahimik lang si Gretchen at Rob habang walang kaalam-alam si Harold na pinagsasawaan na pala ang maganda niyang asawa ng kanyang pamangkin. Sandalihan, nasa kusina pa ako eh. Diyan ka lang muna sa sofa, pupunta na ako dyan. Tawag naman ni Gretchen. O sige, teka, nasan si Rob? Umuwi na ba? Tanong ni Harold. Ano kasi eh? Nasa banyo yata, Han? Pilit na pinipigilan ni Gretchen ang boses niya dahil lulong pa rin siya sa pag-alipin sa kanya ni Rob sa isang silya nang walang tigil pa rin sa pag-uga. At sa isang iglap ay napayakap si Rob ng mahigpit sa kanya nang maabot ito ang rurok. Nagmamadaling pinulot nila ang kanilang mga damit na nagkalat sa sahig. Dahil sa pagkataranta ay hindi na napulot ni Gretchen ang kanyang puting underwear. Nakita ito ni Rob at palihim naman na ibinulsa. Dali-dali silang nag-ayos ng sarili. Lumapit si Gretchen sa asawa niya. O Han, kumusta ang lakad mo? Tanong ni Gretchen. Okay naman, Han.
Niyakap pa ni Harold ang asawa. Oh, ba't mukhang pawis na pawis ka? Pagtataka ni Harold. Mainit kasi sa kusina eh. Sagot agad ni Gretchen. Lumapit na rin si Rob sa mag-asawa. Uncle Harold, uwi na po ko. Uwi ka naman ni Rob. Ganun ba? O sige Rob, pati hahatid kita sa labas. Sagot naman ni Harold. Auntie Greta, next time naman po ah. Pahabol pa nito. O siya, sige. Sa ulitin Rob, ingat ka ha? At pasikretong nagnitian pa ang dalawa. Pagkalabas ni Harold at Rob, umakbay si Harold sa pamangkin. Salamat Rob ah. Kanina pa ako nababagot sa bahay. Sulit na sulit ang oras namin ng sekretarya ni Chris sa opisina. Next time, balik ka rito ha? Para makaisa ulit ako. Pabulong na sabi ni Harold. Sure uncle, basta ikaw. Parehong nakangiti ang dalawa. Next time talaga uncle. Walang kaalam-alam itong bokong na to na nasisingitan na siya sa misis niya. Bulong ni Rob sa sarili. Umuwi na si Rob at nag-aabang sa susunod na pagbalik niya sa bahay ng Tito Harold niya. Hanggang dito na lang po ang maiksi nating istorya. At ating abangan ang next part ng Kambal ni Mrs. sa susunod na araw. Hanggang sa muli.